Ito, ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Makikita natin dito sa ating latest satellite images sa kasalukuyan, 3 bagyo ang ating binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, isa-isahin ko po, no? Una, itong tropical depression na may international name na Gayneri. Ito yung dating si Bagyong Neneng na humina bilang isang low pressure area, and kaninang hapon ay nag-develop ito or lumakas muli bilang isang bagyo. So huling namataan as of 3 p.m. sa may 660 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umabot ng 55 kilometers per hour, pagbugso na umabot ng 70 kilometers per hour. Yung movement dito sa kasalukuyan ay northwestward ng mabagal. Pangalawa, itong typhoon naman na may international name na Saudel, latest location as of 3 p.m. sa layong 2,555 kilometers silangan ng Northern Luzon. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umabot ng 150 kilometers per hour at pagbugso na umabot ng 185 kilometers per hour. Yung movement naman ito ay northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. And lastly, ito namang tropical depression na malapit sa boundary ng ating PAR. Latest location kanina hapon, 1,055 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna, 45 kilometers per hour, and gustiness na umabot ng 55 kilometers per hour. Yung movement naman ito ay northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. So, sa kasalukuyan, ito pong tatlong bagyo na ito, walang direktang epekto sa magiging panahon natin sa mga susunod na araw at mananatiling malayo sa ating kapuluan. And as of the moment, itong tropical depression na ito, as well as itong typhoon na may international name na Saudel, nakakaroon po ng binary interaction o mas kilala bilang Fujiwara effect. So sa mga susunod na araw, magkakaroon ng epekto yung mas malakas na bagyo sa movement nitong mas mahinang bagyo ng tropical depression. So in a sense, hatakin po nitong typhoon Saudel, itong sentro nitong tropical depression, and eventually, posible mag-intensify ito sa mga sunod na araw, pero eventually malulusaw naman at kakainin ng mas malaking sirkulasyon o yung mas malakas na sirkulasyon ng bagyong Saudel. So ano ba yung magiging lagay ng ating panahon sa mga sunod na araw? So tulad nga po na nasabi ko na walang epekto yung mga bagyong ito sa magiging lagay ng ating panahon ng ating bansa within the next 24 hours. Pero makikita natin dito sa ating latest satellite images, ito mga makakapal na kaulapan sa kanlurang bahagi ng Luzon ay ang patuloy na pag-iral o epekto ng ating southwest monsoon o hanging habagat na kung saan nagdudulot ito ng mga cloudiness as well as mga pampulan sa malaking bahagi ng northern and central Luzon. Sa mga susunod na araw, asahan natin na mas marami pang areas yung mga karanasang pagulan, particular na dito sa Luzon, including Metro Manila and portions ng Western Visayas. So yung dahilan po ng mga pagulan na ito ay yung paglakas o yung resurgence ng malakas na habagat dahil yung general movement nga nitong si Typhoon Saudel ay generally west-northwestward. So posible itong dumapi sa northern boundary ng ating PAR, wala man itong magiging pagulan or wala itong dalang pagulan sa atin, ay hahapakin ito or palalakasin yung habagat. So possible as early as Monday or Tuesday next week. Asahan po natin, mas marami pang areas yung mga makakaranas ng pagulan sa Luzon and western section ng Visayas. Ito namang tropical depression na ito, makikita natin sobrang lapit na ito sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible sa mga susunod na oras, kung maging westward man yung paggalaw nito, posible itong dumaplis sa ating Philippine Area of Responsibility. So in a sense, papasok pa ito ng ating PAR mamayang gabi. Pero malayo po ito sa ating bansa, no? Inulit ko po, wala itong direktang epekto sa atin. Less likely pa tayo magkaroon ng tropical cyclone wind signal kasi sa mga susunod na oras ay magre-recurve rin ito immediately northeastward papalayo sa ating PAR, and eventually posible man itong lumakas bilang isang tropical storm and eventually manulusaw dahil sa interaction nito sa mas malakas na bagyong Saudel.